After nga natin masaksihan ang napaka-intense na pakipaglaban nila Rudo at Sanka sa super masochist na si Jabber, ay ngayon naman sa chapter na ito ay mababaliktad ang sitwasyon sa kadahilan ng umabot na nga sa limitasyon yung vital instrument ni Rudo. Ni si Sanka naman ay exhausted na at hindi makagalaw. Mabuti na nga lang ay dumating yung ibang cleaner para sagipin sila Rudo, Sanka at iba pang mga support. Kaya't make sure na tapusin mo hanggang dulo ang video na ito para malaman ang buong detalye. Hi di senpai ko, kung bago ka nga lang dito sa ating channel or page ay i-hit mo na ang subscribe button para lagi ka updated kung may mga bago tayong release na video na ganito. Ang tatalakayan nga natin ay ang chapter 20 up to 21 ng Ganchi Hakuta or ang episode 7 part 2. So hindi ko na papatagalin pa, let's go! So you can have a reason to treat people like garbage! Sa paninimula nga na kabanata ay makikita nga natin na nawalan na ng malay si Jabber sa isinagawang atake ng dalawa. However, dahil nga exhausted na rin si Sanka, ay kusa na nga rin siyang tumumba sa kanya kinatatayuan. Sinabi niya nga kay Rudo na hindi na nga daw siya makagalaw. Then napansin nga rin ni Rudo yung amulet niya na Jinky ay unti-unti na rin naglalaho. So meaning ay umabot na nga sa limitasyon yung amulet. Nagulat na nga lang yung dalawa nung nag-disappear yung ginamit ni Rudo na Jinky. Winika nga dito ni Rudo na paano nga daw yun nangyari. Wala naman daw siyang ginawang kakaiba para masira yung amulet. Hinala pa nga dito ni Sanka ay dahil daw ito sa gloves ni Rudo na merong time limit or may other reason pa daw. Naging frustrated nga dito yung bida natin marahil sa sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi pag-iingat sa amulet na ginamit niya sa pakikipaglaban. Kaya't doon ay nabahala na si Sanka sa weirdo kinikilos ng bida natin. As you can see nga sa panel ito ay kusa na lang nag-collapse si Rudo at hindi nga alam ni Sanka kung ano yung nangyari sa bata. Then malaylang saglit lang ay may narinig si Sanka na nagsalita mula sa kanyang likuran at nagwikang, "Ikaw, kailan kaya kita napatamaan ng kloko?" Ang taong nagsalita na yon ay walang iba kundi si Jabber. Bali nagawa nga ni Jabber makasurvive sa napakalakas na atake na isinagawa ni Rudo at Sanka lately. Sa pagtingin nga ni Sanka kay Jabber ay nakita niya nga itong tinusok yung sarili niya ng kanyang sariling claw. At bigla nga itong nakabangon muli na parang animoy walang nangyari. Nagsalita nga dito si Jabber at winikang masyado na nga daw sila nakapaglaro ng matagal. Karagdagang pang sabi dito ni Jabber na wala nga daw siyang maalala sa mga nangyari nung unconsciousness siya. Pero isa lang yung sinisigurado niya na nagawa niya ng tama ang trabaho niya ngayon. Habang naglalakad nga si Jabber papalapit kay Rudo ay nagsalita naman si Sanka at nagwikang teka lang. Napalingon nga si Jabber nung nagsalita si Sanka. Ayon pa kay Jabber na okay ka pa rin pala. Bali nagtanong nga si Sanka kay Jabber kung paano daw nagawa ni Jabber makasurvive sa fatal blow na ginawa niya kanina. Yung sinagot na nga lang ni Jabber ay dahil nga daw iyon sa kanyang kaliwang kamay. Na-confuse nga dito si Sanka kaya't naginala siya kung may healing capability ba daw yung kaliwang kamay ni Jabber. Nung marinig nga ito ni Jabber ay napatawa siya at sinabi niya nga kay Sanka na nagkakamali ito ng inaakala. Bali nagbigay nga ng pruweba si Jabber kay Sanka nung pinakita nito ang kanyang ngipin na namamaga dahil sa ataking ginawa ng dalawa. Pinayag nga dito ni Jabber na yung kanang kamay niya nga daw ay yung nagdadala ng toxin para maparalyze yung target. Din ang kanyang kaliwang kamay naman daw ay mayroong kakayahan tanggalin yung kirot na nararamdaman ng katawan. So basically yung left hand nga daw ni Jabber ay parang painkiller. Pag once na tinusok niya sa kanyang katawan ay nawawalan yung nararamdaman nitong kirot o sakit. Pero ang downside nga daw nito ay wala siya kakayahan na gamitin ito ng maraming beses sa pakikipaglaban. Bali ginagamit niya lang ang alas na ito pag sa tingin niya kung malaki yung threat na makakaharap nito. Like for example kay Rudo at Sanka. Karagdagan pa nga sabi dito ni Jabber na hindi nga daw niya inaasahan na mag-all out siya sa pakikipaglaban sa dalawa. Din namangha nga si Jabber kay Sanka sa kadahilan na nagawa nga daw nito makasurvive ng matagal sa kanyang lason. Kung sa katulad niya nga daw iyong tinusok ay magagawa niya mapawalang bisa ang lason in just 10 minutes. Pero sa case nga daw ni Sanka ay magagawa daw nito mawala ang lason kahit sa kalahating oras lang or 30 minutes. Kaya para makasigurado si Jabber ay ginamit niya muli ang kanyang kanang kamay para tusukin si Sanka ng toxin. After nga nun ay umalis na si Jabber at sinambit niya nga dito na kinakailangan niya nang ma-accomplish yung binigay sa kanya na misyon. Kung hindi niya nga daw ito magagawa ng maayos ay for sure na magagalit sa kanya yung nag-utos.
Sa paglapit ka ni Jabber kay Rudo ay nagwika nga ito at pangiting sinabi na salamat sa paghihintay. Pwede na ba tayong umalis? At doon nga ay binitbit ni Jabber si Rudo. As you can see nga ay walang magawa si Rudo sa kadahilan ng exhausted na nga rin ito. Nagawa pa nga dito ni Jabber magpaalam kay Sanka. Habang naglalakad nga si Jabber ay bigla nga sumagi sa kanyang isipan yung dalawa niyang kasamahan na tinalo ni Sanka. Pero isinantabi niya nga ito sapagkat meron naman daw kukuha sa mga ito na for sure ay mga kasamahan nila. Ginamit ka ni Jabber yung malaking butas at umakyat pa paitaas. Then kitang kita nga sa mukha ni Rudo yung frustration at kahit anong gawin niya nga ay hindi niya magawa makakilos. Sa paglabas nga nila ay bigla nga nanibago dito si Jabber. Akala niya nga dito ay nasa loob sila ng building kaya ang pinagtataka niya kung bakit sila nasa labas. At sa hindi inaasahan nga ay may narinig si Jabber na nagsalita at nagwikang nakita kita. At ayon ay walang iba kundi si Ryu. Hindi nga dito in-expect ni Jabber na aatakin siya bigla ni Engine. Kaya't dito kung inyo mapapansin ay tumilapon talaga si Jabber sa malayo at nagsalita nga dito si Engine at sinabing mukhang merong nangangailangan dito na matinding paglilinis. Nung masambit nga ito ni Engine ay kitang-kita nga sa kanyang mukha yung ines. Then hindi lang si Engine pati rin yung iba pang kasama nito na cleaner. Tumingin nga si Engine sa ibaba ng malaking butas na pinasukan nila Sanka at Rudo. Doon niya nga napagtanto na napakalalim nito. Kaya't napaka-imposible daw magamit yung communication device nila na chokers. Kumbaga planado talaga ng Vandals yung pagdakip kay Rudo. Kaya tinawag rin ito ni Engine na mga typical bad guy yung kalaban nila. If in case nga daw na hindi nila ito nalaman ay for sure na madadakip nila si Rudo. So malaki yung possibilities na yung isang support ay nakatawag ng backup sa labas ng gusali. Nagsalita naman ng isang babae kay Engine at winikang may natitira pa nga daw na kasamahan nila sa ibaba. Ayon pa sa kanya na baka nga daw ay napahamak na ang mga ito. Yung naging tugon na nga lang ni Engine ay huwag nga daw itong mag-alala sa kadahilan ng hindi naman daw ganun kahina yung mga cleaner na kasama ni Rudo. Kaya't pinag-utos ni Engine sa iba niyang kasamaan na bumaba na sa butas upang ma-rescue yung mga sugatan. Dito nga sa scene na ito ay makikita natin na nagsalita si Jabber at nagwikang grabe. Marami ako nakikita malakas na tao ngayon. Doon niya nga na-realize na mainit yung tingin ng mga ito sa kanya na parang tinuturing siyang basura na kailangang iligpit ngayon anumang oras. Kaya napasabi na lang siya na mukhang mahirapan ako ngayon. Nagsalita naman si Engine para kay Rudo at winikang, "Ito ba'y nakalaban mo ngayon, Rudo? Mukhang napaka-weirdo nitong tao ah." Nagsalita naman si Ryu para kay Rudo na mukhang mabuting kalagayan mo ngayon kaysa inakala ko. Bali in-expect na ni Ryu dito na baka daw ay bugbog sarado na si Rudo sa mga Vandal. Nag-response naman dito si Tamsi kay Ryu at winikang, "Anong pinagsasabi mo? Hirap na yan huminga." Sumita naman ang sabi si Delmon at pasigaw na sinambit na hindi ka tanggap-tanggap. "Anong ginawa niyo sa mga kasamahan ko?" At doon nga ay pinatahimik ni Engine yung mga cleaners at lumapit kay Jabber. Winika nga dito ni Engine na marami nga daw siyang itatanong kay Jabber. Kaya't wag daw ito mag-i-expect na magiging mabait siya. Ngayon, kita-kita nga sa mukha ni Jabber yung frustration. Dahil sa hindi nga daw ito maganda, bukod sa nanghihina siya, ay pinapalibutan siya ngayon ng malalakas na cleaners. Pero isinantabi nga ni Jabber yung pag-aalala niya. At buong tapang na tumayo at lumapit rin kay Engine. Winika niya nga dito na inutusan nga lang daw siya na dalhin sa kanyang boss ang Sky Person, which is si Rudo. Then nilad nga dito ni Jabber na natatakot siya at nag-overwhelm yung pagnanasa niyang tumakas. However, dahil nga sa pinag-utos ito, ay need daw ni Jabber ma-accomplish ang misyon na binigay. Kaya't kung niya makikita ay naghahanda na nga rin si Jabber sa possible na gagawin ng mga cleaners sa kanya. So basically ay never nga daw mag-give up si Jabber. Even though buhay niya pa ang kapalit. Pero sa hindi inaasahan nga ay bigla na lang merong yumakap kay Jabber mula sa likuran na napansin naman nila Engine. Hunika nga nito na ubos ng oras mo Jabber. Kailangan na natin bumalik. Tinawag ka ni Jabber yung misteryosong tao na nag-appear ngayon na Cotton. Winika niya nga kay Cotton na hindi nga daw siya babalik as long na hindi ma-accomplish yung misyon na binigay sa kanya. Yung naging response na nga lang ni Cotton na ubos na nga daw ang oras ni Jabber. Karagdagan pa na nandito na nga daw ang Henchman. Bali nire-refer nga dito ni Cotton na Henchman ay si Engine. Napatingin nga si Engine sa misteryosong tao na kusa na nag-appear ngayon. At winika niya nga dito nasaan daw nanggaling ang babae na yan. Sumagot nga si Jabber kay Cotton at pasigaw nitong sinabi na hindi nga daw niya iiwan ang misyon. Karagdagan niya pa na wag daw siya guluhin ni Cotton sapagkat hindi pa tapos ang pakikipaglaro niya. Pero sinabi nga dito ni Cotton na natutuwa nga daw ang boss nila ngayon sa nakikita nito. At dito natin mapapansin na kumalban na si Jabber. At pangiti nga nitong sinabi na mukhang tapos na ang oras ko.
kailangan ko nang umalis. As you can see nga ay merong maliit na bilog na portal sa likuran nila. Then expected natin na yung babae yung may gawa nito. Kaya't nagulat si Ryu nung masilayan ang manhole sa wall. Kasi wala naman ito kanina nung tumalsik si Jobber. Sa paglakad nga ni Jobber ay nagsalita pa ito sa bida natin at winikang paalam Rudo. Naging masaya ako sa paglalaro natin kahit isa kang sky person. Buong akala nga dito ni Jobber na hindi magsasalita si Rudo dahil sa unconsciousness nga ito kasi tinurukan niya ng poison, pero mali siya na inakala sapagkat nagawa ng bida natin magsalita at sambitin ng katagang teka lang, hindi pa tayo tapos. Namiss nga dito si Jobber nung masilayan na nagawa pa ni Rudo makakilos at makapagsalita at nagdeklara nga dito si Rudo na pagbabayaran nga daw ni Jobber ang lahat ng purwisyo nitong ginawa sa kanila. Nung marinig nga ito ni Jobber ay napatawa na lang siya. Sa kadahilan na nagliliyab nga daw yung fighting spirit ni Rudo ngayon. Bali nagbanta nga dito si Rudo kay Jobber. Pero mas napansin nga ni Jobber yung guantes ni Rudo. Sinabi niya nga dito na yung guantes na gamit-gamit nga daw ni Rudo ay isang series. So approximately dito nga papasok yung Watchman series ng vital instrument ni Rudo. Bali pagsasabi niya nga daw ito sa kanilang boss. Kung niyo mapapansin nga ay papasok na sa portal sila Jobber. Then sinabi niya nga sa ating bida na maghanda ito sa possible na pagtutuos nila ni Rudo. At doon nga ay bigla na lang nawala yung portal na ikinagulat naman nila Engine. As you can see nga ay tinignan ni Rudo yung guantes niya at na-curious siya sa sinabi ni Jobber na yung guantes niya nga daw ay belong sa series. At sa sumunod nga na panel kung inyo makikita ay na-rescue na nila Engine yung ibang mga cleaner na naiwan sa iba pa. Then lumapit nga dito si Rudo sa kanilang kasamahan at humingi ng pasensya sa kadahilan ng nawasak niya nga daw yung amulet sa pakikipaglaban kay Jobber. Yung naging response nga ng kasamaan ni Rudo sa kanya, yung amulet nga daw na yon ay mahalaga para sa kanya. Nung marinig nga ito ni Rudo ay bigla siyang naglumo marahil sa sinisisi niya kanyang sarili sa pagkasira ng amulet. Pero naging thankful naman yung kasamaan ni Rudo sapagkat naging malaking tulong daw iyon sa kanila para makasurvive. At sinambit niya kay Rudo na well done. At dito matatapos ang chapter 20 up to 21 ng Ganchi Akuta. If want mo nga ng ganitong Ganchi Akuta chapter video, ay mag-follow at subscribe na. Then mas maaga po tayo nag-upload sa YouTube, kaya make sure na doon kayo manood. Di Senpai Koy, paalam.